Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nais ko lang pong magpasalamat sa Panginoon at mga panalangin po ninyo. At nakaraos po si Sister Rochelle sa kanyang panganak. Sa biyaya niya ay malusok po ang baby. At Rochelle ay nagpapagaling na. At nasa bahay na po sila. Hindi pa lang po sila maka-attend kasi medyo hindi pa po niya kaya dahil sa sugat po niya. So, magpasalamat po kami sa mga panalangin at nakaraos po siya. Noong una po kasi nagdala ko po siya sa parang masasabi ko isang bundok na parang akala ko di na kami makakababa eh. Magkakalit pa naman. No? Pero ang original po na plano talaga namin sa doon kami papacheck up sa OFW Hospital kasi may programa po ang hospital na yun na libre po kapag galing ka mag-road or parang active ka, so libre check up at saka yung hospitalization sa hospital na yun. So pumunta kami doon at hindi naman din namin nakalain na pag 37 weeks niya, halos paano niya halos, nagkaroon ng parang pagbaba ng kanyang yung hemoglobin niya, yung red blood cells niya. Yung hospital na yun, level 1 pa lang pala. Kulang sila ng mga aparato, wala silang blood bank. So, nangyari sa amin, i-refer kami sa ibang hospital na hindi naman kami talaga handa para doon. So, i-refer kami sa JPL, so wala naman talagang gas, pero daming tao doon, alam naman po natin. Pumunta kami doon noon, at pagkatapos ang daming tao. At yung hinanap namin doktor ay wala pa. So sabi ko kung dito tayo sa JPL, bakit hindi na lang doon dito sa emergency. Mas malapit pa, may libre din naman kung may PhilHealth. Siguro kung may gastos, konti lang din. Kaya nangyari, pumunta kami dyan, walang OB. Sabi nila, kinabukasan. Bumalik kami kinabukasan, pagdating namin, umaga pa yun, alas 7. Sabi nila, wala pa rin OB. Balik pa kayo kinabukasan, sabi ng doktor na nakausap namin dun sa anytime kasi pwede na siyang manganak. No, kung may maramdaman siya. So kung wala siyang check-up record, hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. Sabi ko, tawagin na lang natin yung doktor na nagpaanak kay Faith noon sa Calcutta. Sabi ko, kahit private, sabi ko, tignan natin. Medyo maiyak-iyak pa siyang kausap ko kasi tinago pala niya sa akin no, na yung mga pinapatik ng doktor na mga gamot sana, pang-maintenance sa dugo niya, hindi pala niya masyadong tinatake. Dahil siguro sa mga gastos, isip niya. So, sabi niya, kung tuloy ko lang to, siguro hindi tayo nagka-problema. Sabi ko, walang problema. Kung saan tayo dalhin ng Panginoon. At nandito na tayo sa importante maging kausapin na natin yung doktor. At sabi niya, kasi yung hospital na pinupuntahan ng Calcutta, Mount Carmel, at Sacred Heart. At ang inano niya sa Mount Carmel nga. Yung kapatid niya, nagtrabaho din doon dati. At may mga kilala siyang nurse, mga head nurse. At pinagkukontak niya na i-assist nila yung ate nila. At ayun, doon kami napunta. At sabi ng doktor niya, nung pumunta kami, dapat sana 25 pa lang, mga anak na siya. Biyernes yun. At sabi niya, hintayin mo kung dumating, huwag ka munang mga anak. Sabi niya kasi nasa Cebu siya. Babalik pa siya ng Monday. Sabi niya, sige po, Dok, sabi niya, hintayin pa po namin. Pinag-pray talaga namin na sana huwag muna lumabas. Kasi hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin nun. So medyo mahal yata kung emergency CS, kung wala ka record, magpa-private doctor ka pa rin. So mag-pray kami at nakaraos naman, Monday, pumunta kami doon. At nung nasa operation na siya, hindi niya pala alam na nagli-labor na siya nung araw na yon. Ang sabi ng doktor, sabi niya, nung natapos yung operasyon,
Eh yung bata talaga, normal naman na nangyari, di ba? Nasasakal. Di ba? Minsan yung bata. At nakita ko yung, kasi pinicture, sa operating room, pinicture nila yung operasyon. At nakita ko yung bata talagang napakahigpit ng pagkakasakal. At nahawa din ako sa baby. At sabi niya, nung kahit kami, sabi niya, medyo nahirapan kami ilabas. Kasi nagre-labor na pala siya, hindi niya alam. Kasi medyo mataas yung pain, ni Sister Rochelle, hindi niya maramdaman. Kaya pala nung araw na yun, baba, para siyang umiihi ng umiihi, parang siguro yun na yun siguro yung sign. At sabi niya, nung lumabas yung bata, halos 2 minutes, nung una sinabi niya, 2 minutes siyang hindi talaga umiyak. Tapos yung pangalawang pagkasabi yata niya, 5 minutes. Medyo matagal-tagal yun, sabi niya, medyo hindi normal yun. Normally, segundo lang pag tinapik ng doktor ay iyak. Pero sabi niya 5 minutes, kinailangan pa nila talagang pasukan ng tubo para sa oxygen. Kahit yung pagpasok ng tubo, nakita ko kasi pinicture nila eh. So parang naawa ako, sabi ko. Pero nasabi na nila yun, tapos na. Kinausap ako ng pidya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at ligtas ang baby. Nung nalaman ko nakahinga ako ng maluwag. At nung gusto niyo pong tignan, sabi niya, tinignan namin dun sa pre-nursery, yung mga parang bintana na ganyan. At makikita mo na dun yung baby. At kasi apat na window yan. Meron parang nakasulat dun, outborn, sick baby, tsaka yung isa, kalimutan ko, tas well baby. Pupuntangin niya ng baby na nandun sa well baby na window. Eh, wala siya kasama doon. Pero natuwa ako dahil ang Panginoon talagang, sabi ko, natuwa ako na naiiyak nun. Kasi doon sa mga window na may mga baby doon na parang may sakit, ganyan. Yung isang ina nandun at pinapag-breastfeed mo ng baby, sabi ko, nawa okay lang yung baby. At nakita ko yung isa, naka-incubator, parang siguro immature siya. Lumabas siya na hindi pa niya kabaran, nandun siya napakaliit. Sabi ko, naawa ako sa baby. Tapos may lumapit pa sa akin, tinitingnan ko si baby doon sa window, may lumapit sa akin, ang ganda naman ng baby mo, sabi ko. Buti ka pa, sabi niya, yung sa amin, yung parang kapatid niya, ang anak binabantay niya. Nalaglag, sabi niya. At sabi ko na lang, hayaan niyo po, pagkakalood pa rin po ng Panginoon, sabi ko sa kanya. At nagkasyaran lang kami ng konti, hanggang tinawag ko na, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Amen. Nakita ko yung mga sitwasyon na parang yung iba, sabi ko, ito yung anak ko, talagang ng puso, talagang pinasalamatan ko ng puso ang Panginoon sa hospital na yun. Tapos nandun na kami sa kwarto, pumunta na si Sister Rochelle, dinala niya sa doon, alauna na yata yun, nakita ko talaga yung sakit na naramdaman niya. Amen. Kahit na hindi siya nagre-labor, pero yung sakit ng nasisaryan. Makita ko sa mata niya, sa luha niya, tsaka sa parang naalala ko ang Panginoon nung pinako. Talaga nag-flashback sa akin ng Panginoon nung pinako siya yung luha at mata niya, tiniis niya para sa buhay. Birthday ba? Amen. Kaya sabi ko sa kanya, mas lalo ko siyang tumaas yung respeto ko sa kanya at sa pag-ibig ba. Amen. Dahil nakita ko yung sugat niya eh. Nakita ko yung hirap niya. Amen. Kaya kung talaga, amen, lalang ko at titibay yung pag-ibig mo sa iyong asawa kapag nakita mo yung hirap niya. Parang Panginoon lang yan. Pag nakita mo yung hirap niya at sugat niya, mas lalong, amen, mas lalong mo siyang iibigin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at, amen, sabi nga, nung alas natapos na yan, problema na lang namin yung bayarin. Sabi ko, huli ko na naisip yun. At ang hawak namin pera, parang 37 lang. Sana magkasya, sabi ko. Yung nakita ko yung bill ng aking asawa, 37. Kasi baby pa. Kasi dalawa po yan, baby tsaka ako. So, sabi ko 14. So, short kami ng 14.
Sabi ko, hanap tayo ng parang makakalabas tayo. Sabi ng manulo, hindi ko sabi. Eh, yung kwarto kasi namin katabi namin, pa-exit. Sabi ko, itakas ko muna kaya. Baka iba yung pasukan natin, sabi ko, sa kulungan tayo papasok. Mahirapan tayo makalabas. Pero, ang Panginoon gumawa pa rin ng paraan. Amen. May mga lalapitan kami, nakalabas kami sa biyaya po ng Panginoon. At ngayon, napaka lusok ng aming baby sa biyaya niya at nawa, next week maka-attend sila at for dedication. Amen. At makasama natin po sila. Maraming salamat sa inyong mga panalangin. Sa Diyos ko po lahat inabalik ang lahat ng ito. Amen.